Pagkatapos matalo ni Wesley kay Dominguez, kalaban niya naman, eto matindi, magandang matchup to. Yung pinakabatang naging Grandmaster sa history, sa buong mundo. Siya po ay naging Grandmaster at the age of 12, very young. Si Grandmaster Abhimanyu Mishra. Talagang, alam niya naman lahat ng mga naging batang Grandmaster, eventually nag-top 10 eh. Gaano nakagaling yung batang ito? Eto po, Game 1 po nila ni Wesley, ang time control po nito, 25 minutes plus 10 seconds increment. Dalawang laro ito eh. Una maka 1.5. Anong nangyari? Puti si Wesley. At ang tinira ni Wesley, E4. Medyo mabibigla ka kasi puro D4 tira niya eh. Pero kay Mishra, siguro iniisip niya, hindi ganun ka-experience pa to. Tirahan natin ng E4. Nag-C5, Knight F3, D6. So, Sicilian. At ang linyang pinasok, D5 takes, Knight F6, Knight C3, A6. Yung isa sa pinaka-komplikadong linya po sa Sicilian. Yan yung Sicilian Najdorf. Grabe ka-prepare tong batan to para pasukin yan. Laban kay Grandmaster Wesley, no? Anyway, ang tinira po ni Wesley, Bishop E3, na sinagot ng E5. Mainline po yan. Tumatakbo po yan, Knight F3, and then Bishop E7 lang. Tumira po ng Bishop C4. Tamang develop lang si Wesley. Naging Bisaya na ako doon. Anyway, English attack po na variation po yan sa Sicilian Najdorf. Ang tinira pagka Bishop C4, nag-castling. Wesley saw, nag-bishop sa B3. Bakit ginawa yon? Para maiwasan yung tempo. Bakit hindi nag-casting yun yung mainline? Eto, may option pa na pwede din mag-casting sa queen side. Pero ano bang nangyari? Pagka bishop E6, nag-castling din eventually. Ayun. So, pagka-castling, knight C6 develop, and then bishop lang po sa may G5. At kung papansinin nyo yung oras ni Wesley, 25 minutes pa rin. Tira lang ng tira si Wes. Ibig sabihin, alam na alam niya yung opening na ito. Ngayon, pagka Bishop G5, nag-Knight D7, trying to eliminate the Bishop na T-Nix, binawi ng Reyna, of course, and then Knight lang po sa may D5 si Wes, hitting the Queen na T-Nix. Lakas kasi nakabayo. Binawi po yan ng Reyna, and then Knight F6, at pagka takbo ng Reyna sa D3, of course, inatake, kailangan nidepensahan yung E4, kaya dyan pumunta, nag-Knight lang po sa may A5. Hitting po the Bishop na sinagot ni Wesley ng Knight D2. Ibalik ko lang po ng konti, no? Ayan. So, yung Knight A5 po, yan po ay novelty dahil before, ang tinira po is Rook D8. So, yan po ay bagong tira at ang Knight D2, ayan. So, eto po, kapaan na talaga yan. So, kung mapapansin nyo si Wesley, nabawasan na din yung oras niya kasi hindi niya na kabisado ito. Hindi na po ito home preparation. Kapaan nila sila over the board. Ang tinira po niya, Rook C8 na sinagot lang ng Knight C4. So, hinahamon yung kabayo at mukhang mapipilitan pong i-takes dyan dahil ang lakas ng pressure na binibigay ng knight na to. No? Pag hindi niya po kinapture, kaya tinakes, takes, and then nag-rook C6 to defend the pawn at nag-rook sa D1 naman to put pressure po sa pawn sa D6. So, anong nangyayari ngayon? According sa engine evaluation, very equal po ang posisyon. Bakit? Coach, di ba may weak po dito? Yes. Pero yung bishop kasi medyo bad po yan kasi nasa puti. Kung itim ito, may ganon, lamang na lamang. Kaso, hindi naman magamit yung bishop. Kaya equal lang daw ito kasi black can simply play Rook D8 which is a very solid way to play. Tamang depensa lang. No, pagka Rook D8, nag-Bishop B3 umatras, nag-Queen C7, tumira po ng Queen E2, na sinagot ng Queen B6. Anyway, yung umiikot-ikot yung Reyna. Pero si Wesley, ang play niya po is Rook D3, which is very common na kailangan niya pong i-double up yung Torre battery position, put pressure po sa D6 na sinagot ng Rook C7. To be honest, I'm not sure about that Rook C7. Pero ang aking pong nakikita, gusto niya pong tumulak. Paano maitutulak yan? By playing this and then itutulak. So, anyway, Wesley, Rook D1. At nag-Queen C6 na ayun, medyo mas lumitaw ang pinakagusto niya. Ano pala yan? Vacating the square para ililipat yung Reyna ganon and then eventually tutulak. May pressure po kasi yan sa E4. Na sinagot ni Wesley ng medyo kakaiba. Siya po ay nag-C3 laang. Binigay lang po yung pawn. Ano bang mangyayari pag kinapture po ito? Ayan, pakita ko lang. Meron pong Rook E3 yan.
So what? Babalik. May capture po sa E5 at nakapin po yun. Tapos weak pa rin. Nabuksan pa yung file para sa Torre. Yun po yung pwedeng mangyari. Kaya hindi po tinix po yan, no? Hindi po tinix. Hindi po pwede yung night text po, Pakita ko lang din may ganito po, no? One piece down ka. Kaya ang ginawa niya, nag-crook lang. So gusto siguro po talagang itulak yung pawn, kaya binarahan na ni Wesley para hindi maitulak, kinapture takes, at ang ending, napalit po yung knight and bishop. Ganun pa rin po yung tema, weak po yung d6, so yan po yung slight advantage ni Wesley. So dito defensive po yung black. Pero ang problema ni Wesley dito, solid pa rin po yung position ng black. So ang ginawa nga po niyan, b5 yan, very solid pa rin, na sinagot ni Wesley ng h4. So since very solid pero defensive ang dating ng black, ang play po na gagawin ng white dito, siguro atake dyan, pwede po later on, ganyan. Ayan magkakaroon po ng magandang play sa may king side. So ang ginawa, nag h6, in-stop agad. O nag-rook d3 naman, nasinagot ng rook e7 na. Para saan kaya? Baka gaganito naman, doon siya lilipat at pwede gumanon or parang pandepensa din. Anyway, tumira po ng h5 lang si Wesley, sinagot na nga ng rook e6 and then queen g4. Ang intention po niyan, magaganon. Ayun. So, ang sinagot, queen e8. Para saan? Para pagka rook g3, ayun pala ang gusto. So, tamang solid na depensa lang po, no? Anyway, kinapture po yan, binawi po ng pawn. Hindi po maganda yung Torre. Kasi pagka Torre ka, kung h3 ka lang, hindi kakainin, medyo isolated, and baka mamaya lilipat kung isa, mahirap yon. Kaya pawn takes na lang, at least connected yung mga pawn na sinagot lang na queen d1 hitting the pawn on d6. So, nag-king move lang. And then, ayan, lumipat. Siyempre, dinipensahan. And then, nag-queen g4, bumalik, hitting the rook, bumalik. Tabla na. Huwag kang magulo. Tumira lang po ng g3 si Wesley, which is question mark. Ang tanong, bakit binigyan ng question mark yan? Kasi, meron na pala dito, magandang play si Wesley. Dahil medyo may pagkasugswang yung dating ng black, pwede daw po siya mag b3. What's the point of b3? Para makapag c4. Pagka-take 6, coach, parang pumangat yung c4, mag c5, nakapin. Yun yung plano. Anyway, nag-G3 na nga lang, medyo slow. Nag-Queen E7 naman. Tapos nag-Queen D1. Nag-H5 lang. And then nag-A4. Pagka A4, next takes. And then nag-Queen doon. Para saan yung Queen? Bukod po sa depensa sa pawn na binibigay, may tutok dito. Later on, may counterplay. Yan po yung gustong gawin yan. Anyway, Wesley So, nag-rook lang po sa F3. Inunahan yung rook na papunta sa F-file. Ngayon, kung tingnan nyo po yung oras, ayan, 18 seconds na lang si Abimanyu. And Wesley So, slightly better na dito kasi defensive po yung black, may 3 minutes pa. Anong ginawa ni West? Nag-rook F8 yan. Takes, and then nag-queen C6 na mali pa nga daw. Bakit? Kasi may rook F6 daw Defensive yung mangyayaring galawan. Ano ba ang tamang tira? Immediately to play C4. Anong pinagkaiba? May C5, haharangan. Libre yan, coach, may rook D8. Ayan, mangingisay ka. Papasok, sir, mamati ka na. Anyway, hindi nga nakita ni West nag queen C6 na sinagot lang ng rook sa may F6, which is very good. Counterplay na padepensa. And then dito, equal daw, pero ang tira dapat makita. Ang tira po is G5. With the idea of that. Pero ang ginawa is safe play, nag-king move na mali. Kasi B4. Anong pinagkaiba? Di ba mag-G5 pa rin naman? Nakita na, nag-G5 pa rin naman. Merong C4. Ano nga pinagkaiba niyan? Pagkatira po ng H4, yun talaga play dapat niyan. Meron na pong C5 na napakaaga. Ano ang kagandahan ng C5? C5, hinaharangan ito. So, ibig sabihin, mamaya kahit actually i-takes mo yun, ayan actually, pwede ka kumapture ng ganito. Pero Wesley So, hindi pala maganda yung takes kasi halos equal lang. May mas maganda palang tira. I-complicate mo, which is rook d6. Ayun. By the way, guys, but hindi po pala kinakapture ito? Kasi pag tinex mo, may check Yung mangyayari dyan, babagsak rate. Anyway, kinapture po. And then, tinex na nga. At tinex lang yung pawn. Naku po, medyo gumulo na. So, labang pa ng pawn yung black. Pero, pagka king move, what's your move? Mas malapit yung pass pawn na to
So, napilitan mag-rook takes d6 kasi kung hindi, baka mamati siya. Nag-queen takes lang. So, pagka queen takes, okay, 1 pawn up, pero threaten ito, may mabilis sa pass pawn. Yes, this is a pass pawn, pero babagsak yan anytime. So, ang ginawa, nag-queen f7 to defend, capture with a check, pumunta doon, chinek ulit, pumunta doon, chinek ulit, na mali pa nga doon. Anong tamang tira? C6 na immediately and it's already winning. Ngayon, natakot siguro si West Siso dito, pero kain lang eh. Wala. Maubusan daw yan ng check eventually. King E3. O, check ulit dito. King D4. Check ulit dito. King E5. And yeah, maubusan ng check. Yan ang bilis ng pass pawn. So, Wesley, so hindi niya pinili yan. Mas pinili niya ito. Kasi, a minute na lang po siya eh. So, kailangan makaiwas siya sa mga possible tabla. So, nag-king move. And then, dito nakakabili po. Kining movean lang. Which is more than enough to win na. Anong threat niyan? O, nag-queen A2 pa yan eh. Hindi may pensa para mag-promote din. Ayun pala yung threat, yung check tone. Kasi presado ka dito, check ulit. Check ulit. Lahat po yan force. Check ulit. Op. Check ulit with a capture. At endgame na ito, with the pawn up advantage, this is definitely winning. So, takes at hindi na po mahabol ito. Basta-basta. Pwede pa mag-king E5 para habulin. Pero after king F6, it's basically sugswang. Hindi niya po kasi ito makapture. O, pag gumanong ka dito, tatakbo doon. Pag tinulak mo, kakainin lang. Hindi mo matikes, laging tatakbo. Pag pumunta ka dito, lalapit dito. And then eventually, lalayo yung po ng gusto. So, this is already winning. Kaya, Abimanyu Mishra, na-resign na. At anong nangyari sa game number 2? Wow, interesting po yung game number 2. Umabot po ng 172 moves. Kasi naglaro sila ng rook and bishop. Bishop si Wesley. This is completely draw. Theoretically tabla yan. Pero syempre hindi tatabla. Pinabot pa nila ng 50 move rules. Draw po yan. Yan, paano ba itatabla yan? Every time check ka kasi, example dito po, no? Ayan, chumek ka. Kala mo mate, harangan ka lang. Ngayon, hindi ka pwede mag-stay dyan kasi stalemate. Hindi rin pwede mag-move dito, stalemate. Kaya lalayo ka talaga. Pag layo ka, lalayo na naman po yung bishop. No? Lalayo na naman po yung bishop. And same thing will happen over and over again. Laging ganyan lang. Oh. Dito ka lang mag-stay. Just make sure when he check, pwede ka mag-block. And that will lead to stalemate. Yan ang kagandahan yan. Kaya pag bishop mo itim, dapat nandito ka sa puti. Pero kung puti yung bishop dito, talo yan. Kasi wrong side. Anyway, yun na nga, dahil sa tabla na yon, pasok si Wesley sa semifinals or quarterfinals ng losers bracket. Ito po yung bracketing, ipakita ko lang po, no? Ayan, bigyan ko lang po kayo na naging resulta, no? So, natalo si Wesley kay Dominguez at nanalo naman si Hikaru kay Mishra. Naglaban sila, panalo si Hikaru. At Bobby naman, nanalo po siya kay Ray Robson, no? Tapos Lebon, tinalo si Sebia, naglaban sila, pero si Pabi ang nanalo. Kaya ang finals po sa winners bracket, Hikaru versus Fabiano Caruana. Ngayon, sa losers bracket, ito po ang mangyayari. So, si Wesley, tinalo niya si Abimanyu Mishra. So, ibig sabihin, ang makakalaban niya is si Lebon Aronian kasi natalo sa K. Ang makakalaban naman po ni Dominguez is si Samuel Sebian. Ayan. Wala lang no? So, mangyayari dyan, ganito po. So, pag naglaban si Aronian at Wesley So, kung sino manalo dyan, makakalaban niya yung winner between Sam Sebian and Lenier Dominguez. Tapos, maglalaban po sila para sa semifinals and then makakalaban nila sa finals ng losers bracket yung matatalo between Hikaru and Fabiano Caruana. Tapos kung sino mananalo doon, may chance pa na labanan ulit si Fabiano Caruana. Or, no. Yung winner between Fabiano Caruana and Hikaru. Parang inassume ko si Fabi mananalo kay Hikaru. Anyway, yun po ang nangyayari. Abangan po natin yung mga susunod na laman. I'll try to check kung pwede kong gawa ng video yung mga magagandang laro, titingin tayo, no? So far kasi busy ako dahil kong ginagawa. Isang laro lang na analyze ko and mostly kay Wesley na lang ako nagtututok kasi yun maraming viewers eh. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. Maraming salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.